Pinagpalang araw po tayo sa ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay pagpapatuloy natin ang ating Bible sharing at nasa Leviticus 4 na po tayo. Okay? Bisa na po natin. Sa pangalan ni Jesus na ating Panginoong Diyos, nawa o Diyos, bigyan niyo po kami ng wisdom upang maunawaan namin ang banal na kasulatan. Bigyan ipuin niyo po ang aming puso, ang aming isip, at ipaunawa niyo po sa amin lahat na nasasaad dito sa Leviticus 4 and 5. To God be the glory. Leviticus 4 explains the sin offering, which was required when someone sinned unintentionally against God's commandments. Whether the sinner was priest, the whole community, a leader, or an ordinary person, God provided a way for forgiveness through sacrifice. So, yan po yung nilalaman ng ating Leviticus 4. Ang ibig po sabihin pala nito, ah kapag tayo nagkasala sa Panginoon sa Ten Commandments, sa kapaloob sa Ten Commandments, unintentionally, meron naman po itong kapatawaran na binibigay ang ating Diyos. Magkakaroon po kayo ng sin offering na para yung kasalanan po ninyo ay mapatawad ng ating Panginoong Diyos. The central message pa rin po natin dito is that God is holy. Sin separate us from Him. But in His mercy, dahil sa awa po niya sa atin, He provides a way for forgiveness and restoration when we sincerely repent. Kahit na po tayo nagkasala sa Panginoon, maawain po siya at siya po ay nagbibigay ng daan para tayo ay patawarin at ipagpatuloy po natin yung sincere nating pagsisisi. God takes all sin seriously. Tanggap po ng ating Panginoon ang lahat ng kasalanan at siya po ay talagang nagbibigay ng chance at pagpapatawad. Everyone is accountable before God. Lahat tayo, leaders and ordinary people were all responsible for their actions. No one is above God's law. Panginoon ang pinakamataas at walang sino man pwedeng tumaas pa sa Kanya or manguna pa sa Kanya. Confession and repentance are necessary. Kailangan po talaga natin pagsisihan ang lahat ng kasalanan ating nagawa sa Panginoon. God is merciful and provides forgiveness. Leaders are greater responsible. Kapag ikaw po ang leader nito, nasa sayo yung bigat na responsibilidad para mapatawad po ang mga taong nakagawa ng kasalanan po. Okay? So, yan po nagtatapos ang ating Leviticus 4. But for the meantime, pupunta po tayo sa Leviticus 5. Pero bago po lahat ng yan, Panginoon, maraming salamat po sa natapos naming pag-share ng iyong banal na salita. At nawa o Diyos, maunawaan po namin to, sumapuso po namin. Bigyan niyo po kami ng wisdom sa Leviticus 5. To God be the glory.